Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-382 na kabanata. Ang entrance. Ang mga tao ay bahagyang nauunawaan ang maliit na bahagi kasama ang kaalaman. Niyakap ni Jessup si Debbie, at lumuha ng todo. Nakahinga ng maayos nang makita siyang mabuti. Ang ilan mga nurse ay napanganga sa kanya, hindi naniniwala sa kanilang nakikita. Pagkatapos ng ilang sandali, si Dr. Howard ay dumating, kasama ang CEO ng ospital, na si Austen Gray. Huminto sa kanilang kinatatayuan at napako ang mata kay Debbie. At ang kanilang bibig ay nanatiling nakanganga. Himalawi ka ni Dr. Howard, na umiling ang ulo. Wala pa akong nakitang katulad nito. Mr. Ambrose, kung gusto mong pumasok ng trabaho sa ospital, kami ay magiging mapalad na makasama ka, wika ni Austen. Mr. Ambrose, ibig kong malaman kung paano mo ito nagawa, tanong ni Mr. Howard. Siguro ay pwede kitang ilagay sa ibang mahihirap na kaso. Nagkibit balikat si Alex, hindi siya interesado na maging doktor. Pero ayaw niya i-disappoint ang mga taong ito. Isa pa, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, para kay Debbie. Debbie, tingnan mo kung gaano kalaki ang ipinagbago ng iyong itsura, wika ng nurse, na iniaabot ang salamin kay Debbie. Nabigla si Debbie, at hinawakan ang kanyang mukha, habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang reflection ay, may mapupulang pisngi, at kumikinang na mata. Si Debbie ay palaging maganda, pero ngayong siya ay ganap ng magaling. Siya ay tutuong nabigla. Si Alex ay mukhang mas kaakit-akit na rin ngayon. At hindi na siya masyadong nag-aalala dito. Pareho silang relax at presko. Ibinaluktok ni Debbie ang muscle nito, naramdaman na mas malakas ito ngayon kaysa dati, at nakahinga ng maluwang dahil ang mga pamamanhid ay nawala na. Ang kanyang isip ay maliwanag. At ang kanyang katawan ay sumusunod sa tama. Mas maayos ang kanyang pakiramdam ngayon, kaysa sa mga nagdaan niyang buhay. Si Dr. Howard ay sinuri siya, at nadiskubre na siya ay nasa pinakamataas na pisikal na kondisyon. Halos katulad ng mga atleta, sa kalakasan ng kanilang karera. Kinuskos ni Alex ang kanyang kamay sa kanyang pantalon. Sinusubukan na ikalat ang mga natitirang kapangyarihan ni Tyson, na kinuha sa katawan ni Debbie. Paparating na ako, naibulong niya sa kanyang sarili. Tumango siya sa lahat. Handang umalis. Napansin ni Debbie ang pagbabago sa kanya at iniunat nito ang kanyang kamay, upang hawakan ang manggas ng damit nito. Aalis ka na ba? Tanong nito. Hindi magtatagal, babalik ako, pangako. Pwede bang hayaan muna? Nakikiusap na wika ni Debbie. Mas gusto niyang makatakas si Tyson, kaysa malagay sa panganib si Alex. Hindi pwede. Ang tono ng boses ni Alex ay determinado. Inatake ka niya, at hindi ko siya mapapatawad. Pagbabayarin ko siya sa mga ginawa niya sa iyo. Kung ganoon sasama ako sa iyo, kinagat niya ang kanyang labi, at tumayo. Hindi. Kailangan mong magpahinga, lumapit si Alex at hinawakan ang balikat nito. Maghintay ka dito, para sa akin. Alex, kailangan mo ba talagang pumunta? Tanong ni Jessup. Nag-aalala sa kaligtasan ni Alex. Nakita niya ang kapangyarihan ni Tyson, natatakot siya para sa malalang kahihinatnan. Si Alex ay hindi sumagot, casual siyang umalis ng kwarto. At ang lahat ay pinanood siyang umalis, alam na hindi nila kayang pigilan ito. Sa Hudson River, mas marami pang mandirigma ang dumarating, mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lahat ay gustong panoorin ang labanan. Si Tyson ay may malakas na reputasyon, at mayroon isang lalaki na may sapat na tapang, upang harapin ito, na nakapagpabigla sa kanila. Lumipas ang ilang minuto. At habang lumilipas ito, ang lahat ay tumitingin sa kanilang relo. Pero wala pa ring senyales ni Alex. Habang naghihintay ng may pasensya. Naghihintay sa katunggali. At nagtataka kung saan direksyon magmumula ito. Ang mga martial artist ay mukhang hindi nag-aalala sa pagkaantala.
Casual silang nakaupo doon, at pinapanood ang ilog. Si Tyson ay nakaupo, na nakapikit ang mga mata. Ngayon ay iminulat niya ito, at ipinihit patagilid. Nakinig sa ingay ng ilog. Ang ilang martial artist ay tumayo, at tumingin sa paligid, at naibulong sa sarili. Ayun si Alex ay paparating na. Ang balita ay nagpasalin-salin sa mga tao. At ang pangalan ni Alex, ay bukang bibig ng mga tao. Ang nangungunang martial artist ay tumingin sa ilog. Umaasa na makikita ang unang sulyap sa pagdating ni Alex. Si Kelly ay tumayo ng patengkayad. Gustong makita ang lalaki, na kanyang pangarap. Pero ang nakikita niya lang ay ang ilog. Isang bangka ang nagpakita, naglalayag palapit sa kanila. Itinutulak ng puwersa ng tubig. Si Alex ba ang nakatayo doon sa loob? Ang lahat ay dinunghal ang kanilang leeg. Pinapanood ang bangka papalapit, at si Alex ay nakatayo sa loob nito. Ang kanyang pagdating, ay mas kaaliw-aliw, kaysa kay Tyson na nakaupo lang sa tabing ilog. Inilabas ng mga tao ang kanilang mga cellphone, at kumuha ng larawan ni Alex, at excited makipag-usap. Napakabata pa niya, at sobrang cool. Mas higit pa doon. Siya ay kahanga-hanga. Madali ni Alex pinanatili ang kanyang balanse. Hindi hinayaan na maabala ng paguga ng bangka. Ang mga babae ay napasigaw habang pinapanood siya, at si Lindsay, Rose ay nagsama. Natutokso na tumalon sa ilog, upang salubungin ito. Si Alex ba talaga iyon? Tanong ni Rose habang papalapit ito. Iba na ang itsura nito. Mas lalo pa itong gamwapo, kaysa dati, wika ni Sharon na nakatingin. At siya ay tumangkad, o nai-imagine ko lang. Hindi ko siya naaalala na maayos ang itsura. Si Kelly ay napatitig kay Alex, natigilan sa itsura nito. Palagi niya itong gusto. Pero kailangan niyang aminin sa sarili na ang determinadong tingin nito sa kanyang mukha ay nakakaakit. Ang lahat ay tumayo ng tahimik. Si Nelly ay napahinga ng maluwang, habang tumingin kay Alex. Alam na hindi kayang lumayo dito. Ikaw ay palaging pareho sa akin. Alex, bulong niya. Ang bangka ay lumapit sa gilid. At ang matandang lalaki ay dahan-dahan tumayo, at ang kanyang puting buhok, ay hinangin. Ika-383 na kabanata. Ang mga martial artist lang ang makakatagal. Bumaling siya at tumingin sa lahat. Ang kanyang galaw, ay kaaya-aya, at ang postura ay perpekto. Alex, sa wakas ay narito ka na, tawag niya. Naghintay ako ng matagal sa iyo, upang ipakita mo ang iyong sarili. Nagsisimula ko nang isipin na hindi ka darating. Ang boses nito ay malinaw na naririnig, kahit malakas ang agos ng ilog, at ang mga tao ay tinakpan ang kanilang mga tainga, upang pigilan ang ingay. Si Kelly ay natakot at nanginig ang tuhod. Nagbabanta na sumuko, at napaluhod sa lupa. Si Alex ay tumingin, umaasa ako na ikaw si Tyson. Tumango ang matandang lalaki, at sumagot, oo, ako nga. Magaling, wika ni Alex. Gusto kong makasiguro na papatayin ko ang tamang tao. Habang nagsasalita, tumalon siya sa bangka, at bumagsak sa gilid ng ilog. Ang galaw ay nagpaguga sa bangka, na dahilan upang malagyan ng tubig. Pagkatapos ang lakas ng agos ay tumama sa bato, nabasag ito, at lumubog pababa sa ilog. Ang mga nanonood ay napanganga. Ang agos ng ilog ay masyadong malakas. At si Alex ay madaling nakapunta sa gilid ng ilog. At hindi man lang nabasa kahit kaunti. Ito ay uubos ng maraming kakayahan, at lahat sila ay napahanga. Para makarating sa oras, si Alex ay umarkila ng maliit na bangka. Nagdesisyon na mas mabilis makakarating kaysa sa pagbiyahe sa lupa. At karamihan sa mga tao ay hindi ito tinatangka. Tumawa si Tyson, ang kayabangan ng mga bata. Talaga bang naniniwala ka na mapapatay mo ako? Magaling, ito ay magiging masaya. Hindi na siya naiinis. Umaasa siya na makausap si Alex. Alam niya na kakaunting tao lang ang makakatapat sa kanyang kakayahan.
Siya ay umunlad mag-isa, sa malayong norte, kasama ang polar bear. Makabubuti na makatunggali ang binata. Sana si Alex ay may kakayahan, katulad ng pagiging kumpiyansa niya. Kung hindi, si Tyson ay mapapahiya, na talunin siya ng madali. Si Alex ay lumakad patungo kay Tyson. Ang ilog ay tinatangay siya, sinusubukan na sirain ang kanyang balanse. Pero nagawa niyang makaya. Talagang hindi ka natatakot, pagkabiglang tanong ni Tyson. Habang naghihintay siya sa pagdating ni Alex. Siya ay kalmado. Pero ngayon siya ay sumiklab sa galit, at lumusab kay Alex. Ang dalawang lalaki ay naglaban, bayolenteng sumugod sa isa't isa. Si Alex ay lumaban ng matindi. Ang kanyang galaw ay kaaya-aya, at mabilis. Ginamit niya ang estilo na kanyang natutuhan sa palasyo ng buwan, determinadong manalo. Sinangga niya ang atake ni Tyson. Gumanti at tumanggi na magbigay ng pwesto. Ang sumunod na atake bay parehas silang napaatras. Si Tyson ay mabagsik, at puno ng lakas. Pero si Alex ay mas mabilis at maganda ang pagkilos. Mabilis na umangkop sa mga binibigay ni Tyson. Ang kanilang mga manonood ay nabigla. Nakatayo pa rin sila, at humihinga ng may pagka-tense. Napagtanto na ang labanang ito ay hindi naiayos ng mabilis. Kahit sino sa kanila ay kaya makuha ang mas angat, kahit gaano kahirap ang pagsubok nila. Ikinuyom ni Alex ang kanyang kamao, at pinilit huminga ng malalim, at nanatiling kalmado. Kumakabog ang puso ni Kelly, habang pinapanood si Alex. Sa isip niya, kung mamamatay ako ngayong araw, magiging masaya ako, dahil nakita kita, katulad ngayon. Si Nelly ay galit na nakatingin kay Tyson. Sa kanyang isipan, ay gusto niyang atakehin ito. Tyson, nakagawa ka ng pagkakamali, nang atakehin mo si Debbie, sigaw ni Alex dito. Ngayon ay hindi ako titigil, hanggang hindi kita nawawasak. Tumawa si Tyson, bilang pinuno ng palasyo ng buwan, ikaw ay napapaligiran ng mga babae. Bakit ka nag-aalala sa isang iyon? Mag-focus ka sa iyong kakayahan. Iyon lang ang tutuong importante. Isipin mo kung ano ang matatapos mo, kapag hindi ka naabala ng salitang pag-ibig. Si Tyson ay nagmamalasakit lang sa pag-improve ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at hindi niya naiintindihan kung bakit maraming tao ang nahuhumaling sa pag-ibig. Bilang resulta, wala siyang idea kung bakit si Alex ay nababahala tungkol kay Debbie. Si Tyson ay hindi pwedeng magpabaya ng dahil lang sa babae. Ginamit lamang niya ito, upang galitin si Alex at labanan siya. Isa pa, alam niya na, kung mapapagaling ni Alex si Debbie, gagamit ito ng kapantay ng kanyang lakas. Kung hindi niya ito mapapagaling, hindi ito masisira sa kanyang pagkawala. Magbibigay ito kay Tyson ng advantage. Pero si Alex ay ginamit ang kanyang natutuhan, upang iligtas si Debbie nang hindi nauubusan ng lakas na kanyang gagamitin sa pakikipaglaban kay Tyson. Kung hindi ka mag-aabala sa mga bagay na natitira pa sa mundo. Kung gayon, bakit ka pumunta dito? Tanong ni Alex. Akala ko ay gusto mong ipaghiganti si Lee. Di ba iyon ang sinabi mo? Maraming miyembro ang Blood Brothers, wika ni Tyson. Sino ang mag-aalala kung may namatay na isa? Pagkamuhi o pag-ibig, ito ay pareho lang. Ang mga martial art lang ang makakatagal hanggang sa dulo. Ang mga tao ay nakikinig kay Tyson. Napagtanto na mababa ang tingin nito sa kanilang lahat. Si Tyson ay cold-blooded, at walang awa, at wala siyang pakialam sa ibang mga tao. Ang kanyang buhay lamang ang mahalaga sa kanya. Si Tyson ay ngumiti, pero hindi abot ito sa kanyang mata. Pero pumunta ka dito, upang labanan ako, at nakaharang ka sa aking daraanan. Kaya ngayon ay papatayin kita, at papatunayan ang aking kakayahan sa mundo. Lumusob siya kay Alex, ang kanyang mata ay nakatingin ng may konsentrasyon. Determinadong patayin ang kanyang kalaban. Sinalubong din siya ni Alex. Ang dalawang lalaki ay naglaban. Sumisipa, at sumusuntok.
At ang momentum ay pareho nilang dala, sa taas ng talon. Habang sila'y bumabagsak, tila baga si Tyson ay dumausdas ng buong kontrol sa kanyang pagbaba, tila nakikipaglaro sa tubig patungo sa kailaliman. Si Alex naman ay nanatiling matatag, nakatayo ng maayos. Lahat ay napahawak at pigil hininga. Tila pantay ang laban nina Tyson at Alex. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.